Good day sa ating lahat muli mga katambay. For today's video, ipagpapatuloy natin muli ang ating update sa ating pinagagawang bahay. So dito nga halos nabuhusan na nila yung flooring natin para sa ating sala. At ang sa likod na yun, sa may dulo na yun mga katambay, yun ang ating magiging laundry area. Kung mapapansin nyo, meron mga nakaabang na bakal dyan o yung dowels. Yan yung magiging division natin. So gaya nga sabi ko, hindi lahat nakukuha na natin ng video dahil nga busy rin si Mrs. At hindi natin nakukuhanan yung buong video kung saan nabuhusan na ng buo itong ating flooring. So dito nga mga katambay, ito yung sinasabi sa inyo na kumuha tayo o bumili tayo ng mga kawayan na patutukod natin para sa ating gagawing slab. So meron mga nagpuputol na ron at dito naman ang ating foreman kinakabit na yung tukod para sa ating mga tie beam. Dahil nga extended ang ating bahay sa second floor, ay kailangan natin magtukod ng mga kawayan dito dahil nag-extend din tayo ng ating tie beam dito. So papakita ko sa inyo ngayon yung mga kuha nung kumuha sila ng mga kawayan. So ito nga mga katambay, ito nga yung ating nabiling kawayan. Actually mga katambay ay nahirapan din sila maghanap kung saan makakabili ng kawayan. Meron kasing mga nagbebenta na syempre konti lang yung kawayan tapos mas mahal pa. Syempre maghahanap kami kung saan kami mas makakamura ng presyo. Saka syempre depende rin sa dami ng kawayan na makukuha namin. Dahil nga kadalasan ang bentahan ng mga kawayan sa amin mga katambay yung isang puno na siya tawag dyan sa amin dahil parang isang sakot na siya. Kung gaano lahat na ng kawayan na yun ang bibili nyo. So nahirapan din sa paghahanap at buti na lang meron silang kakilala na merong bukid na talagang i-dispose itong kawayan dahil siguro gagamitin din nila yan saka na lang pagtatanim. Sa totoo lang mga katambay, ang hirap talaga nilang kinuha yung mga kawayan na yan. Gawa nga ng siyempre maraming tutawag sa amin dyan yung siit-siit o yung mga maliliit na sanga ang nakapaipit dyan. At hindi naman kabud-kabud lang kukuha lang sila ng kawayan na pagpuputol-putulin lang. Dahil kailangan din namin siyempre yung straight. Kahit naman sa relasyon gusto mo naman yung straight kasama mo, di ba? So dyan mga katambay ay kinukuhanan na ng sukat ng ating foreman yung kailangan nating haba ng kawayan dahil nga siyempre meron ding sizing yan. Pagka hindi pare-parasyon ay patay na, hindi na magkakanda, baka maging uka-uka yung slab natin. At ang presyo nga pala ng kawayan na mga katambay ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos lamang. Napakasulit na sa halagang 3,000 ito mga katambay dahil kung makikita nyo sobrang laki ng kawayan at marami kami makakukuha dyan na pwede namin pantukod. Mas mura siya sa ibang nakita nilang mga nagbebenta ng kawayan. Yun nga lang masyadong malayo itong lugar na ito. So pagkatapos nilang putol-putulin yan ay hakotin pa nila, siyempre kakarga pa namin sa eroplano tapos magbabarko pa. Bakit parang narinig din misis ko yung kwento ko? Hindi makatambay kasi itong lugar na to masyadong malayo na sa
kumbaga malayo na to sa pinakabayan at talagang mura siya dahil nga ikaw pang puputol, ikaw ang pupulak ng mga kawayan, siyempre ikaw din na maglilinis at ang pinaka matagal doon ay yung paghahakot dahil malayo ito sa pinaka daanan. Tapos pagdating doon ikakarga pa namin ng kung sa itatawag nila sa amin na pog-pog, yung makina na ginagamit sa bukid. Baka kung mga 7 to 10 kilometers lang ganun kalayo ito sa aming bahay. Kaya yun nga lang, mura siya pero yun nga ay medyo pahirapan sa paghahakot. Pero at least mas makakamura tayo kaysa naman bibil tayo sa mas malapit. At siyempre mas mahal naman yung mabibili nating gamit. Kaya talaga sakripisyo lang din. So dito nga sa mga sumunod na araw sinimulan na nila ang pagpoporma ng ating para sa slab o paglalagay ng ating mga phenolic board para sa susunod na mga araw makapagbakal na tayo. Pero kahit na ganoon pa man mga katambay syempre natural kailangan pa rin nating bumili ng ilang mga kahoy na gagamitin natin kasi nga hindi na po pwedeng kawayan ang pagsasalo natin sa ating phenolic board. Mas maganda pa rin na tinistis na kahoy, yun ang pasasalo natin dito sa ating phenolic board na siyang magsusuporta sa ating mga bakal sa ating slab. So bali ang purpose lang ng ating kawayan mga katambay ay siyang magiging suporta o tukod dito sa ating mga kahoy at phenolic board once na mag-start na tayo sa ating pag-slab. Kung makikita nyo rito mga katambay, sabi ko nga ito yung talagang sinaunang bahay namin kung saan ito yung sa magulang ko. At nakikita nyo naman ang bubong talagang mga kahit bubong yero mga antik-antik na yan. Kung mapapansin nyo mga tambay, dito meron na tayong phenolic board tapos meron ditong pagitan na open at meron namang naka-phenolic board sa may sala na to. Sa dahilan na hindi natin kasi pupuruin na phenolic board ang lahat ng taas na ito mga katambay dahil masyadong magastos kung bibili natin lahat ng ganyan. So napag-desisyon namin na yung mga luma namin yero o yung mga nakakabit dating yero sa aming bahay, kung po pwede pa, yun ang aming gagamitin para sa ating pangsalo sa ating slab. So para makatipid-tipid din naman tayo. Katulad nito mga tambay, yero ang ginamit namin dito sa may kalahati ng magiging area ng hagdan. So ito nga mga tambay at nakalagay ng ating mga kawayan. Halos lahat ready na para sa ating gagawing forma ng slab. So ito halos hindi ka na makakadaan yan sa may pinakagitna na ito mga katambay. So hanggang dito muna muli ang ating update sa ating pinagagawa mga katambay. Kung may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiya na mag-comment sa ating comment section. At sabi ko nga, hanggat kaya natin sagutin, sasagutin natin yan. At sa lahat nga po pala na sumusuporta at patuloy na nanood ng ating video, maraming salamat po. At sa mga baguhan pa lang dito sa ating YouTube channel, baka pwede pong pakihit yung subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na video. Para may padagdag tayo ng pambiling bakal. So hanggang dyan lang muna ang ating video mga tambay. See you on our next vlog. Kalas!